Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 7, 2026. At okay ba ang ating audio? Ayan, nasanay ako. Nasanay ako na live tayo. Tingnan ko sana yung comments. Well, anyway mga ka-clear, oo, ngayong araw wala tayong live, pero tayo ay nag-record. Ha? Yan. So, ang topic natin ngayon, of course, itong mga nakuha na impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Mukhang sa kanyang ngiti, mga ka-clear, mukhang sure ball siya. Sigurado siya na makakasuhan niya. Although, sabi naman niya, hindi pa naman akusado, no? Pero, iba yung dating eh. Parang sigurado siya eh. At ang abogado ni alias Ken ay si Atty. Palad. Si Atty. Palad ay dating, up to now, abogado ni Madriaga. Diba? At sabi naman ni Atty. Madriaga, never naman siyang kumukuha ng mga kliyente hanggat hindi niya na-vet. Sinisigurado niya. Sorry. Ni Atty. Palad, no? Sabi ni, ito, diba? Si Atty. Palad naman, sabi niya, hindi siya kumukuha ng kliyente hanggat hindi niya ito na-vet. Yan. Kaya kinuha niya dati si Madriaga kasi sinigurado niya na yung kwento daw ay talagang tama. Kumbaga nagsasabi ng totoo. Yan. So dito mga ka-clear, tingnan natin kung ano, kasi nagsalita na rin ng abogado ni attorney or rather Congressman X, Representative Jing Paras. So tingnan muna natin ito. Tingnan muna natin kung ano sinasabi ni Director Matibag. Nag-approve na raw ni planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Nag-approve na raw si Congressman Leandro Libiste ayon sa Bureau of Immigration. Mensahe naman sa kanya ni NBI Chief Melvin Matibag, Bon voyage. Hawak na rin daw na ahensya ang mga ebidensyang sinlakas ni Superman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasi yung lakas ni Superman, yung ebidensya. O, diba? Tignan mo yung ngiti niya. So, feel ko talaga, mga ka-clear, meron. Kasi, hindi siya magsasalita na kasing lakas ni Superman. Kumbaga sa Tagalog, puchu-puchu. Puchu-puchu lang yung kanyang ebidensya. Diba? So, mga ka-clear, ewan ko, tignan mo yung ngiti niya Pero kasi, di ba, parang, ba't nag-abroad naman? Ba't naman nag-abroad si Kong Liviste? Sabi naman niya, wala siyang, di ba? Sabi naman niya, ay wala siyang ginagawang mali. Sana, sa akin lang sa akin lang, mas maganda kung may patawag, then so be it. Diba? Ilan bang kaso na mga kakris? Ilan bang kaso ang parang kakaharapin ni Lian, ni Congressman Lian? Tingnan nga natin. Will face cases. Ano kaya? Anong case? Ito isa to. Wait lang. Okay, tingnan natin to mga ka-clear. Ay, sana. Ano bang kinakaharap niyang kaso ngayon, Tingnan natin. Pakita ko lang mga clear, ay hindi ako updated, tingnan natin. Legal challenges pa lang naman, mga clear. Okay? Plunder and graft, bakit? The Office of the Ombudsman announced plans to file plunder and graft complaints for preliminary investigation against Liviste. Teka lang ba? Pinapatawag na ba sila? Sorry, natin his mother and former Energy Secretary Alfonso Cusi. Ito tungkol sa solar. The case involved his solar energy network which allegedly has
10 billion in unpaid obligations to the government. 10 billion lang ba? Parang hindi Parang mas malaki ata. 10 billion lang ba? And is flagged for supplying ghost electricity through unfulfilled power supply terms. Okay? So, isa yan. Next, unpermitted franchise stake sale. Ay, mukhang hindi ito. Kasi, nabanggit lang ito mga kakliri. Kasi niliwanag naman nung hindi. Niliwanag ng MGen na yung nabenta sa kanila ay hindi involved, walang involved na franchise doon. Wala siyang involved na franchise. And at the same time, yung property or yung shares ng solar para sa bayan, di ba? Yun yung may franchise, ay na-donate niya na yun. Hindi sale. So, hindi siya sale. Maliwanag to, hindi na siya sale. NBI smear plot. Ito yun. Ito yung kaila ES, mga clear. NBI issued a subpoena to Leviste regarding his alleged involvement in 5 million honey trap and human trafficking scheme designed to falsely frame Executive Secretary Ralph Recto Leviste. Ralph Recto. Leviste was a no-show for his August 6, kahapon, hearing. The NBI has rescheduled his appearance for August 11, 2026. Ano pa ba? The Committee on Public Accounts Chairperson Terry Don indicated that Leviste could face an internal ethics complaint over his controversial and allegedly unlawful acquisition of the DPWH Cabral files. Matagal na to. Mukhang hindi naman ito matutuloy na makaklear. Mukhang moot na to wala na. Ayan Kailan pa to? 14 hours lang. Wait, iba to. Okay, Leviste will be given August 11, and then wala na dito yung yan. Hindi kahapon, hindi humarap sa NBI kahapon, sa kabila ng subpoena, muling ipaparap sa August 11. Okay, nako, sayang nga. Ganda pa naman alam mo, sabi ko nga, kung ang kinuha niyang style ay ala Senator Lacson, Senator Trillanes, diba? Parang kapag ikaw ay nadikit, pag ikaw ay nadikit talaga sa mga kampon ng kadiliman, naku, mukhang baka madilim ka. Kasi, mas maganda nga, di ba? Mas okay na hinarap niya na. Di ba? Sana hinarap niya na. Okay? Tuloy tayo mga clear. Tuloy tayo. Okay? Tuloy tayo kasi Kumpiyansa si NBI Director Melvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na hindi pa itinuturing na suspect sina Paras at Leviste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Leviste, are you categorically denying na inutusan mo o nag-usap kayo ni Congressman Jing para sa plano to? Apat na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI pinangalanan na to na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Matibag, mga kinatawan ni Leviste ang mga abogado na dumalo sa mga pagpupulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artistang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Matibag ang mga abogado pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes. Sa panayam ng News 5 sa talent manager na si komento lang ako doon mga kaklira. Kasi kung lawyer ka, tapos ito yung gagawin mo, alam mo, pag napatunayan to, sirang-sira na yung karir nyo. Diba? Sirang-sira na. Tingnan ko kung pinangalanan na 5 hours ago. Tingnan ko kung mga pinangalanan na mga kaklira. Let's see. Parang hindi pa yata.
Diba? Apat na kayong lawyer tapos nag-tolerate kayo ng ganyan, mahirap yun. Mahirap yun. Ha? Sana hinahanap natin. Hanap natin. 4 lawyers. Ayan, 1 day, 5 hours, NBI. Tingnan natin kung pinangalanan dito, ha? Alam ko baka hindi pa. Pero parang may nakita ko 4 lawyers. Mga tao daw ni Congressman Leviste na siyang gagawa ng script. Ito nga, mga kakli, ito nga, di ba? Ito nga. So, pag ganyan, di ba? Pag ganyan, parang nakikita mo kung paano yung ginawa. I mean, tingnan natin kung lahat magre-retract. Parang ganun ang ginawa. Hindi natin alam kung Gutesa style, Mike Defensor 2.0, diba? O, sige, tuloy. alias Ken na una niyang idinetalye kung papaano isasagawa ang balak kay Recto. Ang sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umate sa gagawin nating plano. So it was a character assassination. Yung executive Character assassination. secretary natin. Meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or Ganun ang ginawa nila, mga ka-clear. Ay, ang problema kasi pag hindi mo talaga alam yung kwento, yan, mahihirapan ka, parang yung 18 Marines. Ha? Parang, I mean, nagkabuhol-buhol ang kwento ng 18 Marines. Ay, lumalabas yung totoo. Sinabi rin ni Matibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Matibag. Totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Yesterday. Pinakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. No show sa sabina ng NBI kahapon si Leviste. Ayon sa NBI chief, bumiyahe abroad si Leviste at Senadora Loren Legarda, bagay na kinumpirma naman sa News 5 ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ayon sa BI, kapwa walang derogatory records na pipigil kina Legarda at Leviste na makalabas ng bansa nang dumaan sila sa immigration. Pero di ba dapat may travel authority pagka, sa akin lang mga clear, dapat pag public servant ka, public employee ka, may travel authority yun. August 2, nang hiwalay na bumiyahe pa Hong Kong si Leviste, habang patungong France naman si Senator Legarda. Sa Martes, ang bagong schedule ni Paras at Leviste na humarap sa NBI. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Leviste, abirong sagot ng NBI chief. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Sabi nga ni General Gentore, ingat mo sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng Pransya, Bon Voyage. Yeah. Nagbabalita mula sa Anyway, ito mga clear, gusto kong pakita sa inyo yung kwento naman, na baliktad. Kaya lang, mahirap magbaliktad ng kwento Attorney Mark Tolentino kung may ebidensya mapapakita ang NBI. Hawak nila yung mga cellphone Hawak nila yung mga cellphone. O, sige, pasok tayo dito. Iba ang kwento, baliktad. Tingnan natin, ako Talent manager ang totoong nangyari ayon sa kampo ni dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto at ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ang arestadong talent manager na si alias Ken ang siyang lumapit daw kay dating Congressman Jing Paras. Ito ang giit ng abogado ni Paras na si Attorney Mark Tolentino. Pero mga klitiran nyo pagkapatok ng issue na to, hindi siya nagsalita. Abogado yun Abogado si Paras. Di ba kung totoo na wala at yaang si ang nagpilit sa'yo, punta ka na agad sa NBI, explain mo, hindi ako Ito may proof ako. Di ba? Ako yung iniintay niya na gawin. Ayoko, hindi ako pumayag. Dapat ganon. Parang si Congressman Alvarez, Pepito ba yan? Di ba siya na mismo yung pumunta sa House, sa Senado? Nung siya tinuro ng Maleta Boys, dumiretso siya. Dapat ganun. Hindi para alam mo nagpailang araw. Parang gumawa pa ngayon ng script. Di ba? Kung marunong gumawa, di umano ng script, sila Paras at yung 4 na abogado, di umano, nilibiste, o di ganun din yan pwede nilang gawin dito. Kaya lang, nakangiti
si NBI director, baka nga nakuha na yung record sa cellphone kasi nakita na nag-ring ka. Tumawag ka. Tolentino, una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na si Paras umano ang mastermind sa sinasabing honey trap plot laban sa ilang matataas na opisyal. Pag honey trap ang pag-uusapan, future na transaction about human trafficking. But based on the affidavit, it's not. Nangyari na since 2022 and to 2025. Kwento ni Tolentino sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinubukan ni alias Ken na hinga ng financial sponsorship si Paras para sa pinaplano niyang sexy film. Tinanggihan ito ng dating congressman. But of course, habang nag-uusap sila, may nakwento siya mga matataas na opisyal na parang pinagmayabang ni Ken na may mga kinukuha mga babae. Dito na raw nag-alok si alias Ken na magbibigay sila ng affidavit tungkol sa mga umano'y kliyente ng kanyang mga talent. Ang kapalit, 6 million pesos. Diba? Ganun talaga? 6 million? Pero sa akin, ayoko magbintang. Pero between sa kanila, isang DDS, saka isang manager, sino yung may tendency maggawa ng kwento para sirain ang matataas na opisyal ng administrasyon? Yung mga tipong mga taong hindi kakampi ni VP Sara. Sino? Si manager ba? O si DDS Paras? Sino mas may intention sa kanilang gumawa para masira administrasyon? Yun lang naman yun eh. 'Di ba? So si Mr. Ken sabi na, why ask Congressman Liviste na bayaran Just kami? out of what? Why him? Do you have any idea? Because one, kalaban sa politika. May mga Ulit? Yung pa rin, political motivation pa rin? Politically motivated pa rin? 6 million pesos. So si Mr. Ken sabi na, why ask Congressman Liviste na bayaran Just kami? out of what? Why him? Do you have any idea? Because one, kalaban sa politika. May mga text message daw O, di ba? May isip niya yun? sila na nagpapatunay na si alias Ken ang nangungulit kay Paras para kitain at kausapin ng mga babae. Sabi ni Congress, this is for the country. This is our civic duty to help because our advocacy is kailangan na no corruption, linisin ang government. Inamin ni Tolentino Wait. So, ini-intest niya rin yung manager? Our babae sabi ni na si alias Ken ang nangungulit kay Paras para kitain at kausapin ng mga babae. sabi ni Congress, this is for the country. This is our civic duty to help because our Teka lang. Sabi ni Kong Paras, this is our civic duty, this is our country, and then civic duty for what? Ha? advocacy is kailangan na no corruption, linisin ang government. Inamin ni Tolentino na si Paras ang naghanap ng mga abogado na gumawa ng kanilang mga affidavit. Yun na. Yun na. Diba? Gagawa talaga ng kwento. It was not signed. Bakit hindi na sign? Kasi day one interview, day one ng kanilang ng meet up with the lawyers, interview pa lang, day two ready na yung mga affidavit. Except yung isa. Yung 16-year-old. Alam mo, talaga mga klira, imagine niyo kung ito nangyari, itong gagawin nila na affidavit. Diba? Uunahin nila si ES. Papalabasin nila na nagdodroga. Tapos papalabasin nila, di ko alam, baka palabasin pa sa kwento na namilit. After taking, namilit. Hindi natin alam yung kwento. Imagine nyo yun mga klira, umpisahan nila sa droga. Little president yan eh. Alam nyo yun, talagang sinisiksik nila yung issue ng droga. DDS yan. Ganyan sila, yung the evil mind. Diba? Napaka-fertile ng kanilang evil mind. pa nung panahon na yon, then ngayon mga early 20s na. Ilan po yung affidavit? 4. Siniguro ni Attorney Tolentino na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng NBI pero hindi raw tiyak kung haharap mismo si Paras sa August 11 sa kabila ng sabina. Ayan mga klip, pinakita ko na sa inyo ha. So, sa itsura ni NBI Director Melvin Matibag, para ako, sana walang mawala na ebidensya. Parang sigurado ang NBI na malakas ang kanilang ebidensya, kasing lakas ng Superman. Ngayon, nagtutugma naman
na may mga babaeng gagawa ng affidavit. Di ba? So it means, mga ka-clear, pumayag si Paras na gumawa lang ng kwento kasi itong mga babaeng ito, hindi naman nakikita si ES. Diba? So, ang nagdala ng abogado, wait saan siya? Ay, ito. Ay, ito, yan. Sino nagdala ng abogado? Let's see. So in other words, talagang yung plano isa sa gawa. Pero ang version ngayon ni Attorney Mark Tolentino, hindi si Paras ang nag-instigate. Hindi siya yung nagpilit. Hindi siya yung nagpupush. Kumbaga, si manager ang nagpupush, umuo na lang siya. Para ganun di ba? Umuo na lang si Paras kasi namimilit si manager. So, ready na with the affidavit. So, plano din talaga. Kasabwat ka pa rin. Kahit sino nag-udyok dyan, di ba? Kahit sino pa nag-udyok dyan, kasabwat ka pa rin. Yun, mga ka-clear. Okay, so tignan natin kung ano yung sasampang kaso ni NBI Director dito. Ha? Mga ka-clear, tignan natin kasi aaralin pa yung dokumento. Paano yung nagtugma yung gagawa ng affidavit sabi ni Ken nagtugma Okay mga clear, thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayaba, Mami Trisir Marti, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, Siya may Mami, and Attorney George Aquino. See you in a while. Bye-bye.